Humanda ka sa akin. Napakasakit nito. Nasaan ba ako? Hindi ba dapat ay nasa pamilya Song ako at umiinom ng tsaa kasama ang aking pangalawang ina? Anong nangyari? Hindi ba't sabi mo na ang ginamit mong gamot ay sapat na para patumbahin ang isang kalabaw? Bakit nagising ang batang ito? Nakuha mo pa akong sipain. Humanda ka. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Magsalita ka. Sinong nagpadala sa inyo rito? Ako ang boss sa mundong ito at ang buong ilalim na industriya ng Kyoto ay sa akin. Sinong may lakas ng loob na banggain ako? Ang iyong pangalawang ina na si Madam Qin. Ang nag-utos sa aming gawan ka ng masama. Wala kaming kinalaman dito. Ching Xiu. Nagsisinungaling ka. Ikaw ba yan? Bosong, kamalasan ang dala ng babaeng ito. Noong niloko si Pamilya Song, ikaw ang huwad na paring nagsabi na nagdadala ako ng malas. Ching Xiu. Posible kayang totoong siya ang nasa likod nito? Binibining Song. Ganito mo ba talaga gustong salubungin ang mapapangasawa mo? Tauhan ka ba ni Chin Shu? Mawawala ka na. Walang ganitong eksperto sa panig ni Chin Shu. Sino ba talaga kayo? Ang aming si Young Master ay ang tagapagmana ng pamilyang Pei sa Kyoto, si Pei Jinchuan na parito kami para makipag-usap tungkol sa pagkansela ng kasal. Pagkansela ng kasal? Tama, di ba? Maling tao ang nahanap nyo. Ang bango na ito. Posible bang ang taong nagligtas sa akin 3 taon na ang nakakaraan ay siya? Young Master. Young Master. Ang kasal ba na ito? Itutuloy pa natin ikansela? Palabasin mo si Qin Shu para makausap ako. Miss, hindi ganoon kadaling makita ang ating President Chin. Maliban na lang kung... Bitawan mo ako. Little sister, ako, Third brother. Ikaw? inutusan kasi ako ni Papa na magtrabaho muna rito sa baba para makakuha ng karanasan. Ayos pa naman ang buong katawan ko. Hindi katulad ni eldest brother na siya namang... Hayaan na. Huwag na nating pag-usapan yan. Bakit mo ba hinahanap si Qin Shu? Hawak na niya ngayon sa Pamilya Song ang 50% ng mga share. Hindi na siya ang dating mapagkumbaba at sunod-sunurang madrasta natin. Mukhang ang ating madrasta ay hindi ganoon kadaling kalabanin gaya ng iniisip natin. Panahon na para harapin siya. Kung siya nga ang may gawa nito, siguradong mas lalong magiging mahirap ang makipagkita sa kanya. Kung ganoon, uunahin ko ang mas madaling harapin. Hoy, security guard. Pumarito ka at buhatin ang bagahe ni ang binibining ito. Buhatin mo mag-isa. Ikaw pala yan. Ang batang lumaki sa probinsya? Young Master, masama ito. Sumugod sa Song Group ang fiancé mo.
Palabasin niyo si Kinshu para makausap ako. Song Xuanli, Song Yucheng, nagawa niyo pang gawin ito sa akin. Hindi kayo mapapalampas ni Mama. Igapos niyo siya. Ikaw na hamak na security guard ka. Subukan mong hawakan ako kung matapang ka. Hinahawakan mo talaga ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pakawalan niyo ako. Ang ingay. Xuanli, itong ginagawa natin, hindi ba masyadong kalabisan ito? Siya na Kinshu ang nagsimula nito. Kaya ako na ang tatapos. Kinshu. Tungkol sa nangyari sa panganay, sa ikatlong kapatid, at sa akin, sana ay wala kang kinalaman doon. Dahil kung hindi, magagalit sa inyo ang mga bata. Ako ang tatay nila at may gana pa silang magalit sa akin? Iyong bastos na Song Yucheng na iyon, talagang sumusobra na siya. Kasama ang batang probinsyana na iyon na malas sa magulang. Anong kalokohan ito? Nagawa pa nilang igapos si Jiao Jiao. Buhay pa akong tatay niya. Gusto na ba niyang magrebelde sa pamilya? Kayong mga tao, ihanda ang mga kagamitang pamparusa. Ngayong araw, dapat kong turuan ng leksyon ang rebeldeng anak na ito. Ruhay? Xuanli, nakikipagbiruan lang naman ang iyong kapatid. Huwag mo sanang totoohanin ng sobra. Sobra? Ang ginawa nitong si Binibining Song ay talagang sobra na. Halata namang lumaki siya sa probinsya. Napakabastos at walang modo. Bastos at walang modo? Kung talagang bastos at walang modo siyang tao, sa tingin mo ba ay mangangahas siyang kalabanin ang kanyang makapangyarihang madrasta? Ano sa tingin mo ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob? Young Master, saan po kayo pupunta? Bibisitahin ko ang aking mapapangasawa. Xuanli, bakit hindi ka man lang nagsabi sa mama na bumalik ka na? Sana ay nakagawa ang mama ng paraan para may sumundo sa iyo. Ma, magpapasundo pa po kayo sa kanya? Alam niyo ba, na kung nahuli lang kayo ng kaunti ay baka kung ano nang masamang ginawa nila sa akin. Ma, Jiao Jiao, dapat ay maging mapagparaya ka bilang nakababatang kapatid. Nakikipagbiruan lang naman ang ate mo, bakit mo iyan sineseryoso? Xuanli, masyadong nadehado ang pagpapalaki ko kay Zhao Zhao, kaya ikaw. Ngayong nandito na tayo, magpapanggap ka pa ba? Panggap? Xuanli, ano bang sinasabi mo? Ang madrasta mo. Si Madam Kin ang nagutos sa amin na siraan at idiin ka. Wala kaming kinalaman dito. Ang boses na ito, pamilyar ba sa iyo? 10 taon na ang nakakalipas noong niloko mo ang tatay ko. Tungkol sa bulaang pari na nagsabing malas ako sa asawa, tauhan mo ba siya? Ikaw ba ang may gawa nito? Song Xuanli, napakabuti ng nanay ko sa iyo. Maging ang magandang kasunduan sa kasal kay pamilyang Pei ay ibinigay sa iyo. Pagkatapos marinig ang paninira ng iba, ito pa ang isasagot mo sa kaniya. Gaya nga ng inaasahan mula sa 3 kuya mo na wala na, pare-pareho kayong mga walang utang na loob. Jiao Zhao, huwag kang magsalita ng ganyan. Xuanli, sinasabi mo bang peke ang mongheng ito? Mabuti naman. Ipapaliwanag ito ni mama sa papa mo dahil naniwala ang papa mo sa mga sinabi ng pekeng mongheng ito. Hinayaan kanyang mapabayaan sa probinsya ng maraming taon, talagang naghirap ka doon. Ipapaliwanag ni mama ang lahat sa kaniya at pagsasabihan siyang humingi ng tawad sa iyo. Nagpanggap ka ng mahigit 10 taon at nang hawak mo na ang Song Group, doon mo lang ipinakita ang ambisyon mo. Aminin mo, Kinshu, bilid ako sa galing mo. Ngunit ang ipinagtataka ko ay, sa paghawak mo sa Song Group, ay wala naman akong banta sa iyo. Bakit bigla mo na lang akong tinangka na parusahan? Mabuting magsabi ka ng totoo. Dahil kapag itinusok ko ito, magiging katulad din siya ng panganay kong kuya. Mama, Xuanli, 3.
Mama, ayaw ko pong mabaldado. Iligtas niyo po ako, Mama. Dalawa. Xuanli, itigil mo na itong biro na ito. Bitawan mo na si Zhao Zhao. Isa. Wag. Wag. Xuanli, isang malaking pagkakamali lang po ito. Pakiusap, kumalma ka muna. Makinig ka sa paliwanag ko. Paliwanag? Jingxiu. Tila sa ating dalawa ay mayroon ngang pagkakaunawaan. Ang Song Xuanli na ito ay hindi isang babaeng mahina at kapag hindi ka nagsabi ng totoo, huwag kang magugulat kung gaganti ako at pagbabayarin kita sa ginawa mo. Zawer, Song Xuanli, bakit mo ako sinisisi? Anong karapatan mong sisihin ako? Sa loob ng 10 taon, wala akong ginawang masama sa inyo. Naging sobrang bait na ako. Kung may dapat kang sisihin, ay ang sarili mo at ang iyong ina. Dahil hinaharangan nyo ang daan naming mag-ina. Kinuha ng nanay mo ang posisyon ng Ginang Song, habang ikaw naman, hinahawakan mo ang pagiging tagapagmana ng pamilyang Pei ng Kyoto at ang posisyon bilang asawa ni Pei Jinchuan. Istorbo lang kayong dalawa habang buhay, dapat na kayong mawala. Ano ang sinasabi mo? Kung hindi kayo mawawala, paano magiging ganito ang buhay naming mag-ina? Damay din ng nanay ko sa ginawa mo. Oo, at ano naman? Gumagawa lang ako ng paraan para sa kinabukasan naming mag-ina. Wala akong mali. Ma, tumigil ka. Walang hiya kang bata. Tumigil ka riyan. Hayop ka. Wala kang utang na loob. Sa tingin ko, sa paglaki mo sa probinsya, ay naging ligaw ka na. Pagbalik na pagbalik mo, ay nanakit ka agad sa nanay mo at sa mga batang kapatid na babae mo. Kahit na pinagsasabihan pa nila ako na huwag kang parusahan. Sa tingin ko, ang matinding parusa ay kulang pa para sa iyo. Sabihin mo sa akin kung bakit hindi ka nalang nawala sa probinsya. Pa, anong sinasabi mo? Ang ginawa ni Xuanli ay nararapat lang sa kanya. Kung hindi dahil sa babaeng iyon na nanganib kina Xuanli at eldest brother, at inaming sinaktan niya ang nanay ko, na siya ang may kasalanan sa pagkawala ng nanay natin, paanong hindi gagawa ng hakbang si Xuanli? Ang sabi mo, si Kinshu ang naging sanhi ng nangyari sa iyong ina? Papa, wala kaming ginagawa. Sila ang gustong tumapos sa nanay ko. Puro ka, kasinungalingan! Mulat sa pool ay mahinhin si Xuer. Inalagaan kayong apat at tinuring kayong parang sariling anak. Paano mo nasasabi ang mga bagay na iyan tungkol sa kanya? Sobrang disappointed ako sa iyo. Binala ko sanang gawin ka munang guard para makakuha ng karanasan sa ilang sandali at pagkatapos ay hahayaan kitang magmana ng pamilya Song. Pero ngayon, hindi ka lang sumasama sa kalokohan ng malas na babaeng ito, kundi pinagbibintangan mo pa ang stepmother mo na nag-alaga sa iyo ng mabuti. Ang lahat ng taon mo ay nasayang lang ba? Pa, Bitiwan mo na agad ang batang kapatid na babae mo. Masamang babae. Ang lakas ng loob mong saktan ng nanay ko. Dahil sa pananakit mo sa akin, pagbabayarin kita. Aray ko. Pa, Masamang anak. Ako ay. Siya ba iyan? Aking fiancé? Dumating ba ako? Sa tamang oras? Kuya Pei, Kahit na hindi mo ako hinarangan, hindi pa rin ako mapapahamak. Ngunit, salamat po. Ang ugali ni Miss Songsi ay medyo nakakatuwa. Pei, President Pei, ayaw niyo po ba? Okay lang po ba kayo? President Song? Tila yata ang pagdating ko ngayon ay hindi magandang pagkakataon dahil naistorbo ko ang pagdidisiplina mo sa anak mo. Hindi po. Kaunting gulo lang po ito sa pamilya. Paano namang mangyayari yun? Oh, nga pala po. Noong huli ay binanggit ninyo tungkol kay Hucheng at iyong tungkol sa vacation resort. Iniisip ko po sana kung Dahil nangako na ako kay Pamilya Song kung walang magbabago sa pagitan ng dalawang pamilya kung gayon.
Kung kanino man ito dapat mapunta, natural na doon pa rin ito mapupunta. Hahaha. Nakaalis na ang mga tao, ano pa bang tinitingnan mo? Babalaan kita. Huwag mong isipin na porke niligtas ka ni Kuya Pei, ay gusto ka na niya. Napagkamalan ka lang niya bilang ako. 3 taon na kaming magkakilala. At ang nararamdaman namin ay hindi kayang tapatan ng isang baduy na probinsyana na katulad mo. 3 taon na kayong magkakilala? Ang aming amo ay ang tagapagmana ng pamilyang Pei ng Kyoto, si Pei Jinchuan. Pumunta kami rito ngayon upang kausapin ka tungkol sa pag-atras sa kasunduan ng kasal. Pag-atras sa kasal? Kaya pala si Pei Jinchuan ay pinuntahan ako para umatras sa kasal dahil sa kanya? Issue lang po ito ng pamilya. Pasensya na po kung naging katatawanan kami sa inyong paningin. Ang walang hiyang batang si Xuanli na iyan, sa probinsya na lumaki, kaya naman wala talaga siyang modo at hindi presentable. Sa tingin ko, ang alyansa ng pamilya Pei at Song sa pamamagitan ng kasal ay mas mabuting ituon na lang kay Zhao Zhao. President Song, ang layunin ng pagpunta ko rito sa Hucheng ay sigurado akong alam mo na, di ba? Una, ay para humanap ng mahusay na doktor na magpapatuloy sa buhay ng aking ama. Pangalawa, ay ang bawiin ang kasal kay pamilya Song. Kaya sinadya kong magmula sa Jingdu patungo rito sa Hucheng dahil gusto kong makipagkita sa Miss Song Si at pag-usapan ng personal ang pagkansela ng kasunduang ito. Sa nakikita ko sa Miss Song Si, parang hindi mo alam dati na may kasunduan sa kasal ang pamilyang Song at Pei, tama? Ang batang ito, lumaki siya sa probinsya mula pagkabata. Kaya hindi ko na ipinaalam sa kanya. Baka kasi magkaroon pa siya ng mga ambisyon na hindi para sa kanya. Pero si Zhao Zhao, nakita niyo na siya 3 taon na ang nakakalipas. Noong panahong iyon ay pinuri niyo pa siya bilang isang napaka-cute na bata. Hindi nga naman nagkamali ang binibining Song na tawaging paboritong anak ni President Song. Ang gara at ang kislap ng suot niya. Siyempre naman, dahil ako ang paborito ni Papa. Ang suot ko na ito ay gawa ng Bulgari at sadyang dinisenyo para sa akin. Bobo talaga. Iniinsulto ka na ngang mukhang pera. Akala mo pa ay pinupuri ka. Pa, tignan niyo po sila. Ito kasing si President Pei, itong bunsong anak ko ay talaga namang medyo mabagal makaintindi. Ayos lang po. Tingin ko naman ay mukha siyang inosente at mukhang ewan. Pa, sino ba siya? O ang sinasabi ng amo na tanga na nga ang pangit pa ng ugali ay itong Song Zhao Zhao na pala yun. Hindi nakatakatakang noong marinig ni Sir na anak ito ni Pamilya Song ay agad siyang nagpasyang kanselahin ang kasunduan sa kasal. Samzawzaw. Wala akong interes na agawin ang lalaki mo. Pero kapag sinubukan mong saktan ang mga taong mahal ko, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng impyerno sa lupa. Siguraduhin mo lang natutuparin mo ang sinabi mo. Xuanli, Yu Cheng, nadala lang si mama ng galit kanina, huwag niyo na po iyong seryosohin. Tungkol sa kasal ninyong mga bata, huwag kayong mag-alala, hinding-hindi na makikialam si mama. Oh? Talaga ba? Sino ang mag-aakala na ang babaeng ito ay natuto pala ng martial arts sa probinsya at ngayon ay alam na niya ang tungkol sa Song Shuang? Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Dapat na natin itong tapusin agad. Hello, Ma? Ano? Ang Song Xuanli na prom ding yun, nagawa niyang apihin si Zhao Zhao. Uuwi na ako agad. Mahal kong anak, sana ay magustuhan mo itong inihanda ko para sa inyo na isang malaking palabas ng magkapatid na maglalaban-laban. Xuanli, ang kasal na ito ay binuo noong nandito pa si Mama. Matalik na magkaibigan si Mama at Ginang Pei. Kahit naggustuhin nilang bawiin ang kasal, alam kong hindi papayag si Pamilyang Pei. At higit sa lahat, tila may kinalaman si Qin Xiu sa pagkawala ni Mama. Hinding-hindi ko palalagpasin ang kahit sinong nanakit kay mama. Kotse ni ikatlong kapatid yan? Ibig sabihin Song Xuanli? Ipara ang sasakyan. Buisit. Song Xuanli? Mukhang si pangalawang kuya, ang taong iyon,
Pero mukhang hindi siya iyon. Dapat ay nasa bulwagan ng gubo ngayon. Si pangalawang kuya, Xuanli, talaga bang may paraan ka para mapagaling ang binti ni eldest brother? Hindi ordinaryong kapansanan ang kay eldest brother dahil ito ay... Lason. Alam mo po, Opo. Hindi ordinaryong lason ang tumama kay eldest brother. kung ganoon little sister, may paraan ka ba para matanggal ang lason? Meron. Pero may kulang pa na isang sangkap sa gamot. Ano ang kulang? Basta't mayroon nito sa mundo? Gagawin ko ang lahat, mahanap lang iyon. Niu Zhangzi. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin ito. Ganap ng kontrolado ni Qin Shu ang pamilya Song, kaya kung gusto nating maghiganti, mukhang hindi iyon mangyayari sa mabilis na panahon. Sa ngayon, ang pinaka-importante ay mapagaling muna si eldest brother, bago tayo magplano para sa paghihiganti. Little sister, Pupunta na ako agad doon, tungkol naman sa mga order ni Pamilyang Pei. Saka na lang natin asikasuhin iyon. Siya nga. Siya nga pala? May balita na ba tungkol kay manggagamot ng Liuxuan? Mayroon na po, ngunit hindi siya agad pumayag na gamutin ang matandang amo. Pero narinig ko, naghahanap siya ng isang gamot na tinatawag na Niu Zhangji. Kung mabibigay natin sa kanya ang gamot na iyon, malamang nagagamutin ng mahusay na doktor ang matandang amo. Kung ganoon, ibigay nyo iyon sa kanya. Chinek po ng inyong lingkod, sa buong Hucheng. Sa kasalukuyan, ay ang bahay subasta ng Jiashing lamang ang mayroong isang Niu Zhangji at hindi biruin ang presyo nito. Gawin ang lahat kahit anong mangyari, ang gamot na iyan ay dapat maging para kay Pamilyang Pei. ang kilos ni little sister ay tila hindi lumaki sa probinsya. Para siyang isang taong matagal nang sanay sa mundo ng mga sikat at mayayaman. Likas siyang talino at galing ba ang tawag dito? Little sister, hintayin mo ako. Dito po tayo, Boss Pei. Nakahanda na po ang VIP room para sa inyo. Xuanli? Determinado akong makuha ang Niu Zhangji na ito. Ako mismo ang sasali sa subasta. $500,000 ang simulang presyo. $3 milyong lang ang laman ng card ko. Hindi ko alam kung sasapat iyon. Bihira ang Niu Zhangji na ito. Sa tuwing may lumalabas na ganito, hindi ito bababa sa $10 milyong. Buti na lang at matagal na akong nasa black market. Hindi ako namomroblema sa ganitong halaga. Third brother, sige lang at magbid ka. Mayaman ako. Narito po. Ang unang item na isusubasta, lilang ahas na kuwintas. Ang panimulang presyo ay $300,000. Lilang ahas. Kamukha niya siya. Xuanli, siguradong babagay sa iyo ang kuwintas na iyan. $300,000 lang, ibibigay ito sa iyo ni Kuya. Mag-aalok ako ng $522,000. $522,000 para sa unang pagkakataon. Mahigit $500,000, pwede na rin. Third brother, mas mahalaga ang Niu Zhangji. Wala talagang silbi si Kuya. Hindi na nga kita na protektahan pati na ang pamilya Song, pati simpleng regalo ay hindi ko pa maibigay. Pero Xuanli, huwag kang mag-alala.
Kapag gumaling na ang binti ni Kuya, babawiin naming magkakapatid ang pamilya Song at pagbabayarin ang may gawa nito kay nanay para mabigyan ka ng mayaman na binibini na buhay. Sa mga nakaraang taon, marahil ay marami kang pinagdaanan sa probinsya, kaya kahit alahas na nagkakahalaga ng 500,000 dolyar, ay nanghihinayang kang bilhin. Third brother, hindi naman sa ganoon. Sold na sa halagang 522,000 dolyar. Congratulations po sa inyo, sir. Nakuha na po ito ng amo ko. Ang susunod naman, ang pinakapangunahing pagmamayari ng shop na ito, isang napakabihira at mamahaling halamang gamot ni Uzhangzi. Ang panimulang presyo ay 500,000 dolyar. $1,000,000. Sipo, young master. Maglalabas ako ng $1,000,000. $1,000,000 dolyar sa unang tawag. Bakit ang taas agad ng presyo? 1,000,000 at 500,000 dolyar. $3,000,000. Nag-aalok ako ng $3,000,000. Baliw ba ang taong ito? Sinasadya ba niyang itaas ang presyo? $3,000,000 dolyar lang ang laman ng card ko. Xuanli, ikaw muna ang magbid. Tatawagan ko si pangalawang kuya para manghiram ng kaunti. Third brother. $5,000,000. Young master, si Binibining Song ang nakikipag-unahan. Magdaragdag pa ba tayo? Sino ba yung Binibining Song? Sundan mo. Kahit gaano pa kataas ang presyo, dapat mapunta sa akin ang bagay na ito. Young master, kayo ang nagsabi niyan ha? 5,000,000 at 500,000 dolyar. 5,000,000 at 500,000 dolyar sa unang tawag. May mas tataas pa ba rito? Tao ba ito ni Pei Jinchuan? Bakit niya binibili ang Niu Zhangji? Pwede kayang. Boss, ito si Bai Xiaotian. 3 taon nang nakahiga. Maraming doktor na ang tumingin. At ang sabi nila ay hindi na siya aabot ng 3 buwan. Sabi ng pamilyang Pei, kung papayag kayong tulungan siyang madugtungan ng buhay kahit 1 linggo lang, handa silang magbigay ng 100,000,000 dolyar, pati na rin ng isang kahilingang makatuwiran. Mukhang itong ni Uzhangzi ay para talaga sa akin. 5,500,000 dolyar. Pangalawang tawag. Umakyat na ito sa mahigit 5,000,000 dolyar. Tila hindi ito makukuha kung walang 10,000,000 dolyar. Ace, pangalawang kuya, sagutin mo ang tawag. Hello, pangalawang kuya? 10,000,000 dolyar? Yung batang babaeng galing probinsya ang nagpakuha niyan sa iyo, tama? Sinasabi ko sa iyo, hindi mangyayari iyan. Pangalawang kuya? Kuya! Talagang nabulag na siya sa maginang iyon. Pati ang kaligtasan ni eldest brother ay hindi na niya pinapahalagahan. Hindi maaari ito. Ito na ang tanging pagkakataon ni eldest brother para muling makabangon. Mukhang kailangan ko nang magmakaawa kay Papa. Kaya naman pala nainggit siya at nagawa niyang saktan si Jiao Jiao, HM. Mukhang kailangan ko mismong bumalik para maturuan siya ng leksyon. Nagmamakaawa ako sa iyo. Naku, malas. Huwag kang tumingin sa akin. Wala akong kinalaman dito. Chenan, ikaw, iyon ang pangalan mo, di ba? Binibining Song. Sabihin mo kay Pei Jinchuan. Kinukuha ko na ang ni Uzhangzi. Ibibigay ko ang kahit anong kapalit. Young master, sabi ni Binibining Song ay gusto niya ang gamit. Ibibigay daw niya ang kahit anong kapalit. Paalisin siya. Sabi niya ay umalis ka na. Papaalisin ako? Ano? Sana lang ay hindi niya ito pagsisihan. Tinatanggap ko na ang trabaho para kay pamilyang Ray. Pero mayroon akong isang kondisyon. Gusto ko ng 1 pirasong Niu Zhangzi bilang bahagi ng bayad sa paggamot. Sana ay hindi siya magsisi. Nakakatawa. Magsisi? Sa diksyonaryo ko bilang Pei Jinchuan, wala ang salitang iyon. Tinatanggap ko na ang trabaho para kay pamilyang Pei. Pero mayroon akong isang kondisyon. Kailangan ko ng 1 Niu Zhangzi bilang bahagi ng bayad sa paggamot ko. Mukhang hindi nasayang ang pagpunta ko rito. Dahil kailangang makuha ni pamilyang Pei ang Niu Zhangzi na iyan. Sir Young Master, kailangan niyo po talagang pumunta rito. Medyo komplikado po ang sitwasyon sa lugar. Akala ko ba kukuha lang ng ilang litrato?
Itong si Chen Nan, nagiging irresponsable na talaga. Sipo, Sir Young Master. Magbabayad ako ng 10 milyong dolyar. 12,500,000 dolyar. 13 milyong dolyar. 15,500,000 dolyar. Ako po, Binibining Song. Nagmamakaawa ako. Huwag na po kayong makigulo. Ito ay, kailangan po ni Sir Young Master ang ni Uzhangzi na ito para sa mahalagang layunin bilang kanyang magiging asawa. Ito ay normal na subasta. Kung may hindi nagugustuhan si Mr. Chen, papuntahin mo rito ang amo mo para harapin ako. Sinabihan ka lang naman na umalis na rito. Kailangan ba talagang laging dagdagan ang bid ng 2,500,000 dolyar? Tama nga ang sinabi ng aking guro. Mahirap talagang kalabanin ang mga babaeng galing sa probinsya. Hinahanap mo ba ako? Ikaw? Ang napakagaling kong mapapangasawa. Tinititigan mo na naman ako. Pasensya na kung hindi ko nalinaw ha. Sinabi ko naman na ang Binibining Song lang. Ilan lang ba ang Binibining Song sa buong Hucheng na ito? Ang bilis mong magpalayas ng iba kanina. At ngayon naman tinititigan mo ako ng ganyan. Humanda ka ng habulin ng magiging asawa mo. Wala akong interes na maging fiancé mo. Tungkol sa bagay na iyon, maglaban tayo ng patas. Talaga bang balak mo? Nahamunin ako sa presyuhan? Bakit naman hindi? Sige. Ngayong araw, kahit sino pa ang mag-alok ng presyo, kaming mga pamilyang Pei ay laging mag-aalok ng mas mataas ng 500,000 dolyar. Sinong mag-aakala na sa buong buhay ko, makakasaksi ako ng ganito kalaking kaganapan? Masyadong nagmamadali ang Young Master Pei na makuha ang ni Uzhangzi. Marahil ay wala ng pag-asa ang President Pei, kaya desperado na silang sumubok ng kahit ano. Todo pusta na ito. Paano kung sadyang itaas ng Binibining Song ang presyo hanggang sa 200,000,000 dolyar? Young Master? Sana ay maayos pa ang lagay nyo. President Pei, talaga bang itataya nyo ang lahat? Hindi ako nagsasabi ng walang katotohanan. Sino mang gustong makipagpaligsahan sa aming mga pamilyang Pei pagdating sa yaman, maaari na kayong tumayo ngayon. Katatapos lang sa lakayin ng mga negosyo ko sa black market, kung tatalunin ko ang yaman ng pamilyang Pei, baka hindi ako manalo. Sasadyaing itaas ang presyo para mabigyan siya ng kaunting leksyon. Pei Jinchuan. Tandaan mo ang mukhang ito. Sa pamilya naming mga pamilyang Pei, hindi namin hinahayaang malungkot ang isang babae. Bagay na bagay sa iyo ang kwintas na ito? Mahal na fiancé. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataong regaluhan ka? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon na bigyan ka ng regalo? Isa ka ngang mabuladas na lalaking babaero. Pinatulan mo na si Song Jiao at hindi pa sapat sa iyo ang makipag-break at nakuha mo pa akong buwisitin. Dahil dyan, ipakikita ko sa iyo ang mangyayari kapag binangga mo ako. Siyempre, mali yata ako sa pagkakilala sa kanya. Ibig bang sabihin nito, gusto niya akong saktan? Aray ko, Young Master. Pasensya na sa aking pangahas. Gusto ko lang na isuot ito sa iyo gamit ang mga kamay ko. Pasensya na ha. Tutulungan kitang ibalik ito. Wag na, hindi na kailangan. Ayan, ayos na. Masakit ba? Hindi po masakit. Sana nga totoo na hindi masakit. Salamat na lang. Bagay po talaga sa inyo ito. Talaga? Kung ganoon, ang nangyari ngayong araw, kalimutan na nating lahat. Siyempre,
basta huwag mo na uli akong babanggain. At tungkol naman kay Ni Uzangzi, marami akong paraan para kusa mo itong ibigay sa akin. Kung iisang tao lang talaga sila, magiging napaka-interesante nito. Young Master, hindi ba't kakanselahin nyo na ang engagement nyo kay Binibining Song? Bakit nyo pa po siya pinaglalaruan kung ayaw nyo siyang pakasalan? Ano bang alam mo? Bakit hindi ka pa magbayad? Kunin mo na ang mga gamit. Sige po, pupunta na ako. Bumalik ka rito. Ang babae noong gabing iyon sa hotel, naimbestigahan mo na ba siya ng maayos? May kinalaman ang taong iyon sa matataas na opisyal ng black market. Kahit nagpadala na tayo ng mga tao, wala pa rin kaming mahanap na kahit ano. Pero, tila si Miss Song Si ay may connection sa black market. Tama nga ang hinala ko. Sa husay niya sa pakikipaglaban, paano siya magiging isang ordinaryong tao lang? Song Xuanli, pang-apat na binibini ng pamilya Song, isang hitman ng black market. Interesante. Mas lalo tuloy akong nagiging interesado sa iyo. Third brother. Hello, Xuanli. Nakuha mo ba ang News Hangji sa subasta? Sapat ba ang 10 milyong dolyar? Ililipat ko ito sa card mo. Huwag ka munang uuwi sa bahay ngayong gabi. Nagpatawag na ako ng sasakyang maghahatid sa iyo sa hotel. Third brother. Shaoli, yung bagay na pinapahanap ko sa iyo noon, may balita na ba? Nahanap na po namin, boss. Tungkol sa ginawa ni Qin Shu sa inyong ina, masyadong matagal na ang nakalipas. Sa loob ng maikling panahon, ang nalaman lang po namin, noong 10 taon na ang nakararaan, dahil sa kalungkutan, ay pumasok siya sa sanatoryong Jihe. Pagkatapos siyang dalawin ni Qin Shu, lumabas na ang balita na wala na siya. Para sa mga detalye, kailangang mahanap po natin ang doktor na tumingin sa inyong ina noon, pati na ang mga nurse. Naintindihan ko. Qin Shu, ang mga atraso mo sa aking ina at mga kapatid. Kapag nahanap ko na ang ebidensya, pagsasama-samahin ko ang parusa mo. Ang tauhan ni Qin Shu. Ako nga. Naku, hindi ito maganda. Isa itong bagong uri ng gayuma at mukhang hindi ko na ito kayang pigilan. Napakalamig, napakasarap sa pakiramdam. Ang lamig. Kailangan ko ng panlunas. Patawad na lang. Ituturing ko itong malaking utang na loob sa iyo. Siya ba iyon? Ang amoy na ito. Tama nga ako, siya nga iyon. Miss Tunay na Pakasalan, nagkita na ba tayo noon? Pasensya na po, huli na ako sa oras. Mauna na ako. Galing, napakaganda talaga ng mapapangasawa ko. Young Master, seryoso ka ba? Baka naman nabaliw ka na dahil sa tinamo mo. Oo nga pala, kontakin mo ang nasa kabisera. Isasama ko ang mapapangasawa ko. At si manggagamot ng Liu Xuan sa pagbabalik sa lumang mansyon. Mapapangasawa? Hindi mo na ititigil ang kasal?
Sige po, gagawin ko na. Hindi ko akalain na ang taong hinintay ko ng 3 taon ay mismong tadhana na ang naglagay sa pamilya ko. Ang galing talaga ng asawa ko. Hindi ko inakalang ang lalaki nung gabing iyon ay si Pei Jinchuan. Mukhang kailangan na pumunta sa pamilyang Pei. Kahit hindi na para kay Niu Zhangzi, kailangang bayaran ang utang na loob sa gabing iyon. Mas mabuti na rin kapag natapos na ang problemang ito at natapos na ang pakikipagkasundo sa kasal, magagawa ko ng asikasuhin ang Qin Shu. Ang asawang tulad niya, dapat ay mabilis na maiuwi at maikasal. Ititigil ang kasal at magbabayad ang dapat magbayad. Hindi ko pa rin makontak si pangatlong kuya. May nangyari kaya sa kanya? Mukhang bago ko asikasuhin ang tungkol kay pamilyang Pei, kailangan ko munang bumalik sa pamilya Song Manong Driver. Pumunta tayo sa Camphor Villa. Ikaw na bata ka. Nagnakaw ka ng 10 milyong dolyar na pondo at may lakas ka pa ng loob na bumalik. Kinuha ko ang pera para pambayad sa paggamot ni kuya. Malinis ang konsensya ko. Ruhay, hindi ba't 10 milyong dolyar lang iyon? Kahit na sinasabi ng lahat ng doktor sa loob at labas ng bansa na wala nang lunas ang sakit ni Lian, kailangan pa rin maghanap ni Yu Cheng ng taong susubok. Diba? Kahit na maloko pa siya, dahil lang iyon sa matinding pagmamahal niya sa kapatid niya. Anong pagmamahal sa kapatid? Siguradong ang masamang batang ito ay ginastos ang pera para sa sarili niya. Ako, si Song Ruhay. Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Wala akong kwenta. Simula nang mawala si mama, at dinala ng babaeng ito ang anak niya sa pamilya Song. May halaga pa ba sa inyo kaming magkakapatid? Pati na ang pang-4 na kapatid? Noong nabubuhay pa si mama, ang pinakapaborito niya ay si Xuanli dahil siya ang pinakamukhang si mama. Pero dahil lang sa isang salita ng babaeng ito, ipinadala niyo si kapatid sa probinsya at sinabing malas siya sa kanyang ama. Baldado na nga si kuya pero wala kayong pakialam? May itsura pa ba kayo ng isang ama? Swile na anak. Sinasabi mong wala akong itsura ng isang ama. Kung gayon, huwag ka nang magpapakita sa pamilya Song kailanman. Lumabas ka at tingnan mo kung hindi dahil sa akin. Bilang anak ni Song Ruhay, sino ang magpapahalaga sa'yo? Ngayon din, lumayas ka. Lalayas ako. Ikatlong kapatid, humingi ka ng tawad kay Papa. Hihingi ng tawad? Bakit naman siya hihingi ng tawad? Bakit naman ako hihingi ng tawad? Song Xuanli, sinaktan mo ako at nagawa mo pang bumalik? Song Xuanli, kakabalik mo pa lang pero sinaktan mo na si Zhao Zhao at tinutusan mo pa si ikatlong kapatid na magnakaw ng pera sa pamilya. Ngayong araw, bilang nakatatanda mong kuya, ay bibigyan kita ng leksyon. Pangalawang kuya, wag po. Gusto ko lang nadalhin siya sa ospital ng ilang araw para matauhan siya at tumino. Galing sa'yo? Atake ng pusong tigre? Ito ang pinakamalakas na tira ni pangalawang kuya. Wala nang takas si Song Xuanli? Song Shuang, sana ay magustuhan mo itong palabas ng pag-aaway ng magkapatid. Pangalawang kuya, siya ang sarili nating kapatid. Dahil sarili natin siyang kapatid, kaya dapat lang siyang disiplinahin. Xuanli, bilis, umiwas ka. Ginamitan mo talaga ako ng dahas. Kung ganoon ay huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Pangalawang kuya, Sa pagtatangka ni Qin Shu sa buhay ng aking ina at ng aking mga kapatid, talaga bang wala ring alam si Song Ruhay kahit katiting? Sadyang nalilito lang ba siya o hinahayaan lang niya ito? O baka naman, siya mismo ang nag-utos nito. Kung totoo man o hindi, malalaman natin kapag sinubukan natin siya. President Song, ang mesang ito ay gawa sa mamahaling kahoy, di ba? Sa lakas ng pagkakabunggo ng anak nyo, hindi ko alam kung ayos pa ba ito.
Talagang napakalalim ng samahan niyo bilang mag-ama. Ikaw na suwail na anak. Anong lakas ng loob mo? President Song, hindi po ako ang uri ng babaeng mananatiling tahimik at hindi lalaban kahit saktan o murahin. Bago kayo kumilos, pinapayuhan ko kayong mag-isip muna ng mabuti. Dahil ang anak niyo na nag-aral pa ng martial arts mula pagkabata ay hindi na magawang tumayo ng maayos ngayon. Ikaw, hayop ka. Naku, Ruhay, huwag na po kayong magalit. Itong si Song Xuanli ay kapapadating lang galing probinsya, kaya wala pang modo. Hindi ka naman niya sinasadyang galitin. Nakikita kong sinasadya niya talaga ito. Talagang gusto niyang tapusin ang buhay ko sa galit. Panginoon, bakit hindi mo pa kunin ang suwail na anak na ito? Dapat noon, hindi na kita pinadala sa probinsya. Dapat sa pagkasilang mo pa lang ay tinapos na kita. Kahit hindi mo ako tinapos, dapat ay katulad ako ni Song Yian na pinarusahan niyo at ginawang lumpo sa pamamagitan ng lason, tama ba? Tama ka. Dapat din bang matulad siya kay Song Yian na malason at maparalisa? Ganoon ba? Eksakto. Anong lason? Ano itong mga pinagsasasabi mong kalokohan? Si eldest brother, hindi ba na-aksidente siya sa kotse kaya naging lumpo? Bagaman hindi ko pa nasusuri ang pulso ni eldest brother, pero sa mga litrato, maputla at tila nangingitim ang mukha ni eldest brother. Pulat lila ang kulay ng kanyang dila, malinaw na nalason siya ng malubha dati, at hindi pa nawawala ang epekto nito. Tay, ikaw ba ang lumason kay eldest brother? Ako? Lalason? Lalason sa sarili kong anak? Yu Cheng, itong si Tai kanina ay nagpadala lang sa galit. Bakit mo paniniwalaan ang mga salitang bunga lang ng galit? Ang kalagayan ni Yian, noong una pa ay naging malinaw na ang paliwanag ng doktor dahil lang sa aksidente sa sasakyan ang pinsala sa kanyang katawan. Kasama ka rin naman namin sa ospital noong mga panahong iyon. Nandoon din si pangalawang kuya. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si pangalawang kuya. Kung hindi ka maniwala sa akin, siguro naman ay magtitiwala ka kay pangalawang kuya, di ba? Pangalawang kuya, magtitiwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Noong araw na aksidente si eldest brother, nandoon ka rin? Sabihin mo sa akin ang totoo? Bago maaksidente si eldest brother sa kotse, meron ba talaga siyang kinain na kahit ano? Kumain ba siya ng kung anuman? Eldest brother? Siya ay. Eldest brother, lagi kang abala sa mga usapin sa kumpanya. Ngayong araw ay sa wakas sinamahan mo akong mamasyal. Gusto ko lang kumain itong vanilla-flavored na ice cream. Nakain mo na ang original flavored nito, kaya kailangan mong bumili ng bago para sa akin. Sige na po, please. Madumi ang pagkain sa tabi ng daan. Pupunta ka ba o hindi? Kung hindi ka sasama, isusumbong kita kay Papa para hindi ka napayagang pumunta sa probinsya para bisitahin si Song Xuanli. Hala, kung hindi sasama si eldest brother, ako na lang ang sasama. Sina, ako na ang sasama. Ako na nga. Si Song Xuanli lang ang nasa isip ni eldest brother. Hindi man lang niya ako itinuring na kapatid. Hindi mangyayari yan. Zhao Zhao kuya. Eldest brother. Eldest brother, Magsalita ka. si pangalawang kuya, hindi niya kaya ako ituturo? Kapag itinuro niya ako, ang malas na si Song Xuanli na iyon, baka basta-basta na lang siyang gumanti sa akin? Si eldest brother noong mga panahon na iyon. Ano ba talaga ang pinagdaanan niya? Yu Cheng? Walang kinain si eldest brother noon. Aksidente lang ang lahat. Dahil hindi agad ako nakakilos, kaya hindi ko nailigtas si eldest brother. Kung may sisisihin ka man, ako na lang ang sisihin mo. Wala itong kinalaman kay tita, kay papa, pati kay Zhao Zhao. Lahat sila ay walang kinalaman. Ako ang sisihin mo dahil ako ang nagkasala kay eldest brother. Kasalanan ko po sa nakatatanda kong kapatid. Naku, pangalawang kuya,
Bakit mo naman nasasabi ang mga ganiyang bagay? Aksidente lang naman ang nangyaring iyon. At saka gising na si kuya, hindi ba't siya na rin mismo ang nagsabi na aksidente iyon? Tungkol naman sa sinasabing lason, ito ay isang malaking kalokohan. Si Song Xuanli lang ang naghahanap ng gulo. Ang pera ni third brother na ipadala na ba sa card mo? 10 milyong dolyar lang naman. Kung gusto mo, hindi ka naman tatanggihan ng pamilyang ito. Inuudyukan mo si third brother na magnakaw ng pera at pinararatangan mo pa si Papa na nanalason. Song Zhao Zhao, ang tingin ko sa'yo ay gusto mo lang sirain ang pamilyang ito. Song Xuanli, hinihayaan ka lang naman ni Papa na manatili sa probinsya ng mahigit 10 taon, pero nang bumalik ka, kahit tawagin siyang Papa ay hindi mo man lang magawa. Tapos gagawa ka pa ng ganitong kalaking gulo sa bahay. Ano ba talaga ang pakay mo? Zhao Zhao, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit mo naman kinakausap ng ganyan si ate? Bakit mo pinapagalitan si Zhao Zhao? Sa tingin ko, tama ang sinabi ni Zhao Zhao. Pinauwi kita dito, hindi para sirain mo at guluhin ang bahay na ito. Kapag tapos na ang kasunduan nyo ni Pamilyang Pei at si Zhao Zhao na ang ipapalit para magpakasal, bilang yung ama, bahala ka na kung kikilalanin mo pa ako o hindi. Hindi mo na kailangang bumalik dito sa bahay. Wala na akong walang utang na loob na anak na gaya mo. Tapusin ang kasunduan sa kasal? Hindi ako pumapayag. Ang kasunduang ito ay itinakda pa noong narito pa si Mama, bakit kailangang ibigay ito kay Song Zhao Zhao? At isa pa, ang pamilya Song ang tunay na tahanan ni Xuanli. Marami ng pagkukulang ang pamilya Song sa kaniya. Paano mo nagagawang? Desisyon ito ng iyong magulang at ng mga tagapamagitan. Wala kang karapatang tumanggi. Pero Pumapayag ako. Sumasang-ayon akong tapusin ang engagement namin ni Pamilyang Pei. Mabuti at alam mo kung ano ang tama. Si Kuya Pei naman talaga ay hindi ikaw ang mahal, ako ang mahal niya. 3 taon na ang nakakalipas. Noong unang beses niya akong makita, pinuri na niya ang pagiging tapat at cute ko. Hindi gaya mo na isang hamak na probinsiya na lang. Xuanli, huwag kang magpadalos-dalos. Third brother, ang kasalang ito ay hindi ko naman talaga ginusto mula noon. Mas mabuting tapusin na ito. Pwedeng tapusin ang engagement. Pero mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Ang ipahayag sa publiko ang iyong pagkakakilanlan bilang Pamilya Song ika-4 na binibining Song. Inay naman, paano mangyayari iyan? Ngayong alam na ng lahat na ako si Miss Song Si. Kapag ipinaalam iyan, paano na ako haharap sa mga tao? Gusto ko ang 10% ng mga shares ng Song Group. Hindi maaari. Ang mga shares na iyon ay hinati na ni Lolo noong nabubuhay pa siya. Song Ruhai. Ito ay pagmamayari ng ating ina na si Song Shuang sa Song family. Hindi ito sa iyo. Huwag mong sabihin dahil lang sa apelidong Song mo, ay kinalimutan mo nang nakitira ka lang dito pagkatapos makasal, habang kaming magkakapatid ang tunay at karapat-dapat na tagapagmana ng Song Group. Isang nakitira lang sa pamilya ng asawa, ang tatay ni Miss Song Si. O hindi pala, ang biyena ninyo po ay isa lang palang lalaking nakikitira sa pamilya ng asawa? Pero siya, ang sikat na CEO na si Song Group, talagang hindi ko inaasahan ito. Pero hindi siya mukhang ganoon, at ang mga anak ng unang asawa. Kung isa siyang lalaking nakitira lang sa pamilya ng asawa, malinaw na ang lahat. Kaya naman pala ipinadala niya ang mapapangasawa ninyo pabalik sa probinsya. Pero ang hindi niya tunay na anak na si Song Zhao Zhao ay itinuring niyang parang ginto. Paano mo nalaman na hindi tunay na anak si Song Zhao Zhao? Si Song Zhao Zhao po ay isang anak sa labas. Napakalaking balita nito sa marangyang pamilya. Ang masasabi ko lang, asahan na iyan sa mayayamang pamilya. Napakadumi talaga. Ang tinutukoy ko ay si Song. Ang tinutukoy ko ay si Pamilya Song. Wala pong ganitong gulo sa pamilya ninyo, sir. Napakasama ng sinapit ng unang asawa. Nang wala na siya, ang ilang mga anak ay ipinadala kung saan-saan at ang iba naman ay naging may kapansanan. Kaya pala noong si Binibining Song ay unang beses nating nakatagpo, iniisip niya na tayo ang mga taong ipinadala ng madrasta niya. Dahil sa sobrang takot niya. Takot? Sa lagay na iyon, hindi siya mukhang takot. Bukas ng umaga, ibigay mo si Niu Jiangzi kay manggagamot ng Liu Xuan bilang tanda ng katapatan. Ihanda agad ang oras ng pagbalik sa Jingdu. Tungkol sa tatay ko, huwag na tayong maghintay pa. Masusunod po. Tungkol po kay Miss Song Si, kailangan bang ipaalam sa kanya? Ako na mismo ang kakausap sa kanya. Sabi ni Papa, lumayas na kayo. Hindi mo man lang kinilala si Papa, tapos gusto mo pa ang shares ng pamilya? Asa ka pa. Huwag mong isipin na magagamit mo ang engagement kay Papa. Pagdating ng oras, si Kuya Pei
ay tiyak na gagawin ang lahat para sa akin. Kusa siyang lalapit sa iyo para kanselahin ang kasal. Kapag nangyari iyon, wala ka nang magagawa kundi pumayag. Xuanli, paano mo nalaman na si Papa ay... Hindi, si Song Ruhai ay isang asawang nakikitira lang. Noong pumanaw si Mama, 3 taong gulang ka pa lang. Kailan mo pa ito nalaman? 16 na taon. Iyan ay ang Panginoon ng Black Market, si Ginoong Liu Xuan. Magsialis na kayong lahat. Boss, si Song Ruhai ay hamak na asawa lang na nakikitira. Nakuha ka pa niyang paalisin at itapon sa probinsya. Gusto niyo po ba? Nabigyan ko po siya ng leksyon para sa inyo. Wag na. Siya pa rin ang lalaking minahal ng ating ina. Basta't maayos pa rin ang pakikitungo niya sa mga kuya ko. Ngunit kung darating ang araw, nasuwayin niya ang huling habilin ng aking ina. Maaari kang muling mag-asawa pagpanaw ko. Ngunit ang pamilya Song ay dapat mapunta sa 4 nating anak. Sisiguraduhin kong babawiin ko ang lahat sa kanya. Base sa nalaman ko ngayong araw, ang pagkabaldado ni Kuya, maging ang pagkamatay ni Mama, ay maaaring may kinalaman kay Song Ruhai at sa bago niyang asawa. Bago tayo makakuha ng matibay na ebidensya, maaari na muna nating simulang kunin ang nararapat sa atin. Third brother, oras na para bawiin ang lahat. Sige, anuman ang nais mong gawin, ang third brother ay palaging nasa likod mo. Boss, ito ang Niu Zhangzi na ipinadala ni Pamilyang Pei. Gusto nilang makipagkita sa inyo pagkatapos ng 3 araw sa Kyoto para madugtungan ang buhay ni Pei Xiaotian. Siguradong dekalidad na news hangzi ito. Sabihin mo kay Pei Jinchuan na pumapayag ako. Opo. At isa pa pong bagay, ang inyong eldest brother Song Yian ay inilagay ni Pamilya Song sa sanatoryong Jihe. Ang kwartong iyon ay ang kwarto kung saan nawala ang iyong ina noon. Inay, gumising po kayo, pakiusap! Inay! Si eldest brother, kumusta siya? Hindi po maganda ang sitwasyon niya. Ito po ang records ng sakit niya. Magpadala ka muna ng mga tao doon para alagaan si eldest brother. Pupunta ako doon pagkatapos kong ihanda ang gamot. Bukod doon, bigyan mo ng problema ang Song Group. Makakaasa po kayo. Sina Song Ruhai at Qin Shu, ang magkaparehang iyon na magkasabwat sa kasamaan. Matagal ko na silang hindi mapagpasensyahan. Sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong ang Song Group ay babagsak ang stock sa merkado at paluluhurin ko sila sa harap niyo para humingi ng tawad. Bakit ang sakit ni eldest brother ay lalong lumalala? Sanatoryong Jihe. 10 taon na ang nakakalipas nang ang inyong ina ay dinala sa sanatoryong Jihe dahil sa matinding kalungkutan at matapos siyang bisitahin ni Qin Shu, kumalat ang balita na wala na siya. Para sa mga detalye, mukhang kailangan pa nating mahanap ang mga doktor at nurse noon. Ang sanatoryong Jihe na naman. Mukhang kailangan ko talagang pumunta doon. Young Master, tingin ko ang pakikipagtulungan natin kay Song Group ay mas mabuting kanselahin na lang po. Alam naman niyang si Miss Song Si ay ang inyong mapapangasawa, pero pinalayas pa rin niya ito sa bahay. Hindi ba't para na ring binaliwala nito ang dignidad ni Pamilyang Pei? Nasaan siya ngayon? Malay ko ba po? Bakit hindi niyo po siya tawagan? Young Master, huwag niyong sabihin kahit numero ng mapapangasawa niyo ay wala kayo. Gusto mo bang parusahan kita? Hahanapin ko na po si Binibini. Tunay nga na isa siyang hindi responsable na magnanakaw ng puso. May sipon ba ako? Hindi normal naman ang pintig ng puso ko. Dapat ay wala lang ito. Hayaan na. Ang paggawa ng gamot para kay eldest brother ang mas mahalaga ngayon. Hindi ko akalaing napakagaling ni ika-4 na kapatid na babae. Baka nga kaya talaga niyang iligtas si eldest brother.
Nagawa ko rin. Xuanli, ito ay... Elixir ng siyam na revolusyong pagpapanumbalik. Napakaswerte ko sa pagkakataong ito, nakakuha ako ng 2 piraso. Kahit anong sakit sa mundong ito, kumain ka lang ng 1 piraso. Hindi ko man masabing milagro, ngunit tiyak na gagaling ang kahit anong sakit. Napakagaling. May pag-asa ng gumaling ang ating kuya. Puntahan na natin si kuya ngayon din. Narito na tayo. Ito ang Jihe Sanatorio. Kuya, ililigtas kita. Nanay! Nanay! Sa pagkakataong ito ay malaki na ako. Hinding-hindi ko hahayaan na mangyari sa iyo ang nangyari kay nanay. Anong tinitingin-tingin mo? Oras na para kumain? Bilis, kumain ka na. Binibigyan lang kita ng 3 minuto. Kapag hindi mo naubos, itatapon ko na ang lahat ng ito. Ilabas mo yan. Ilabas? Akala mo ba talaga isa kang napaka-importanting Senyorito Song? Sa ngayon, isa ka lamang sa lahat ng kailangan sa buhay ay hindi na kayang gawin ang mag-isa na isang walang silbing tao. Sinasabi ko sa iyo, pasalamat ka pa at dinadalhan kita ng pagkain at may ganang ka pa na maging mapili, kumain ka. Layas. Walang silbi, nagawa mo pa akong itulak? Ayaw mong kumain ha? Kung ayaw mong kumain, isusubo ko ito sa'yo, kumain ka na. Kain, sabi. Ayaw mo talaga ha? Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa iyo. Maglaho ka na. Tumigil ka. Kwarto ito ng pasyente, ginagamot ko ang pasyente, kaya kayong mga walang kinalaman, lumabas kayo. Anong balak mong gawin? Sino ka ba? Kapag hinadlangan mo pa ang panggagamot ko, tatawag na ako ng security. Panggagamot? Eksakto. Mahina at mabagal ang pulso, isang kondisyon ng matinding lamig at basa. Tapos ang nurse na ito ay magtuturok pa sa kanya ng maraming palamig sa katawan. Kapag itinuloy ang dosage na ito, mawawala na ang nakatatandang kapatid. Dahil panggagamot naman ito, siguradong pampalakas na gamot ito, kaya hindi siguro problema kung susubukan mo rin ito. Tulong! May gustong manakit sa akin! Saklolo! Sinong nanggugulo rito? Sino ang may lakas ng loob na gumawa ng gulo rito sa sanatoryong Jihe? Direktor! Magtuturok lang po sana ako sa pasyente nang bigla silang pumasok dito at nanggulo sa loob. Ikaw ba ang direktor ng nursing home na ito? Ako si Song Group 3 nakababatang Panginoon ng Song Yucheng. Pinagtatangkaan ng mga trabahador mo ang buhay ng eldest brother? Inaakala niyo ba wala nang magtatanggol sa pamilya Song? Song Group? Iyon naman pala ay si 3 nakababatang Panginoon. Alam ba ni na Madam Song at President Song na nandito si 3 nakababatang Panginoon? Ang ginagamit naming gamot sa Senyorito Song ay ayon sa plano na sinang-ayunan ng 2 matanda. Paano naman ito magiging isang sadyang pagtatangka sa buhay? 3 nakababatang Panginoon, siguraduhin mong huwag kang magbibintang ng walang basehan. Ang dami ng gamot na ito ay siguradong magdudulot ng kapahamakan, pero mukhang hindi man lang natatakot ang direktor. Mukhang may alam talaga siya, at kung mahuhuli siya at matatanong, baka makuha na natin agad ang ebidensya laban sa mag-asawang Song Ruhai. Kung ganyan pa rin ang ugali ni 3 nakababatang Panginoon sa pagbisita sa pasyente, ay paumanhin, pero hindi na namin kayo papapasukin sa aming pasilidad. Ikaw. Little sister, Yucheng, huwag niyo nang labanan ang Kinshu para lang sa isang katulad kong wala ng silbi. Ang kaligtasan ninyo ang mas mahalaga sa lahat. Eldest brother, may silbi ka pa. Nakagawa na ang Xuanli ng gamot para sa pinsala mo at malapit ka nang makalakad muli. Imposible yan. Anong sabi mo? Ang sakit niya ay hinding-hindi mapapagaling ng kahit sino. Isa itong bagong lason na dahan-dahang gumagana, pero siguradong wala siyang kawala. Maliban na lang kung ang manggagamot ng Liuxuan ang kikilos, kung hindi ay imposibleng gumaling siya. Tama, hinding-hindi na iyan gagaling. Kahit pa sabihing isang hamak na huwad na doktor, o kahit pa dumating ang mga pandaigdigang eksperto, hindi na nila mapapagaling ang kapansanan mo. Sa sandaling malumpo ka, habang buhay ka ng ganiyan, sa halip na mabulok ka sa higaan habang buhay, mas mabuting matapos na ang lahat ngayon para makapagsimula ka na muli. Tumahimik ka! Kapag nagsalita ka pa ng isa, maniwala kang parurusahan na kita. Yucheng, hayaan mo na. Tama naman ang sinabi niya. Wala na nga talaga akong silbi.
Mukhang ang buong ospital na ito mula taas hanggang baba ay kasabwat sa lahat. Huwag na tayong maghintay. Kumilos na agad tayo. Siguraduhing makuha ang mga ebidensya. Sugod. Nandito ba siya? Nalaman ko kung binisita ng misis ninyo ang kapatid nyo, hindi ako maaaring magkamali. Dagdagan ng 8,000 dolyar ang bonus mo. Napakagaling nyo talaga, sir. Siguradong sa pagkakataong ito, maiuuwi na natin si misis sa Jingdu para makasal. Eldest brother, bakit mo ba ako pinigilan kanina? Gusto ko sanang bigyan ng isang suntok at tapusin ang dalawang hayop na yan. Sinasadya nila ang lahat at ang hinayaan lang natin silang makaalis ay sobrang swerte na nila. Ang mga taong nambiktima kay eldest brother at kay mama ay walang makakatakas kahit isa. Kung sinaktan mo sila, pagkatapos mong maglabas ng galit, ay gagamitin ni Chinshyu ang pagkakataon para ipakulong ka. Gusto mo bang umasa sa isang tulad kung walang silbi para protektahan si Xuanli? Gusto mo bang ang pangalawa? Kay pangalawang kuya, yung mag-ina lang ang mahalaga sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan, 3 naman tayong anak ni Papa, pero bakit ganun? Bakit hinahayaan niya si Kinshu na saktan tayo? Ibig bang sabihin ay, pati ang sugat sa binti ni eldest brother ay talagang pakana nila? Para saan ba ang lahat ng ito? Para ba sa kayamanan ni Pamilya Song? Mukhang si third brother ay hindi naman ganap na walang alam. Masyadong mahalaga lang sa kanya ang pamilya. Pero para sa ibang tao, ang pamilya ay hindi uubra laban sa sariling interes. Eldest brother, ito ang ginawa kong Yangshan pill. Sumubok kang uminom ng isa. Mukhang marami ang itinuro sa iyo ng iyong guro. Ang amoy pa lang ng gamot na ito ay mukhang mabisa na. Ano sa tingin mo? Ang gamot na ito ay madaling matunaw at kakaiba ito. Dal. Nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Tungkol sa paglabas ni Kuya sa ospital, siguradong walang magiging problema kung ipapaubaya ito kay third brother. Dekano, nabalitaan ko na si Miss Song Si ay hindi ganoon kadaling kausapin. Nabalitaan ko na pagbalik niya sa Pamilya Song ay ginulo niya agad ang Pamilya Song at binaliktad ang lahat doon. Paano kung imbestigahan niya ang nangyari sa Senyorito Song? Anong gagawin natin? Wala siyang mahahanap kahit mag-imbestiga pa siya. Maayos naman ang kalagayan ng tao at ang mga nangyari noong mga taon na iyon. Lahat ng iyon ay gawa ng mga kinuha nating mga pansamantalang tauhan sa labas. Anong kinalaman niyon sa nursing home natin? Ang talino niyo po, Dekano, pero natatakot lang po ako na baka madamay tayo sa mga nangyari noon. Ang mga nangyari noon? Noong mga panahong iyon, Napakabilis naman. Saan pupunta si Binibini? Sundan mo. Ako, magsasalita na ako. Wag mo akong tapusin. Si Madam Song yon, hindi. Si Kinshu pala. Siya ang nag-utos sa amin na tapusin ang nanay at ang kuya nyo. Walang kinalaman doon ang opisina namin. Ganoon ba? Sumpaman, totoong lahat iyon. Hindi mo ako pwedeng parusahan ng ganito. Pwede akong sumuko sa pulis, susuko na ako. Nasa cellphone ko ang lahat ng mga ebidensya ng kanilang krimen. Tama nga, siya nga ang may gawa. 10 taon na ang nakakalipas, noong ang iyong ina ay pumasok sa ospital dahil sa labis na kalungkutan. Inakala ko pa naman na ang mag-asawa ay tulad ng sinasabi ng lahat na sila ay sadyang nagmamahalan. Shuang-shuang, uminom ka muna ng tubig at magpahinga. Kailangan ka pa ng ating mga anak. Ruhay, Noong nandito pa siya, hindi ba't sinabihan na kitang huwag magpapakita? naku, dahil lang naman iyon sa sobrang pangungulila ko sa iyo. Isa pa, nilagyan ko na ng gamot ang baso niya ng tubig.
Pagkatapos ay nilapitan ako ni Qin Shu, sinabi niya sa akin, Alam mo na ang dapat mong gawin, di ba? Ako. Hindi ako ang gumawa niyon. Hindi ko iyon kayang gawin. Ang direktor ang may gawa. Isa itong makabagong uri ng gamot na kayang pigilan ang paglalabas ng dopamine ng isang tao upang hindi na sila makaramdam ng kahit kaunting saya o pag-asa. Para sa mga mahihina ang loob, sa isang turok lang, ay mawawalan na sila ng ganang mabuhay. Si Madam Song ang pinakamatatag na tao na nakilala ko sa buong buhay ko. Nakaya niya ang 10 turok bago pa siya nawalan ng pag-asa. Talagang kahanga-hanga ang tatag ng kanyang loob. Inay, Boss, dinala na po ang lahat sa presinto. Nang magising na ang direktor na iyon, ay inamin na niya na si Qin Shu nga ang may gawa nito. Tungkol naman sa ama niyo. Kayo po, alam ko na. opo, Song Ruhai, Qin Shu. Ano man ang paghihirap na dinanas ng nanay ko noong buhay pa siya, ay ipaparanas ko sa inyong lahat. At hinding-hindi ako titigil. Hanggat hindi kayo nagbabayad. Asawa ko. Anong ginagawa mo rito? Sino pa ba ang inaasahan mo? Huwag mong sabihin sa labas. Ay may iba ka pang lalaki? Kung gusto mong kanselahin ang kasal, huwag mo akong asarin ng ganito. Pumapayag na ako. Anong pagkansela ng kasal? Ang aming amo ang tagapagmana ng Jingdu Pamilyang Pei, si Pei Jinchuan. Pumunta kami rito para pag-usapan ang pagkansela sa inyong kasal. Chen Nan, buwisi ka talaga. Asawa ko, sandali lang, makinig ka muna sa paliwanag ko. Lapastangan na anak. May gana ka pang bumalik dito. Kung hindi ako babalik, di mapapahiya lang ang paghihintay mo? Alam mo nang naghihintay si Papa, pero nagawa mo pang bumalik. Napakalakas talaga ng loob mo. Song Xuanli, nakakahiya na ginagamit mo pa ang apelidong Song. Nagsabi lang naman si Papa ng masakit dahil sa galit, pero binaliktad mo siya. Gusto mo pa na siya at si Mama ay magkasamang makulong, napakasama ng loob mo. Wala siyang utang na loob at traitor. Hindi ka nararapat sa pangalang Song. Narinig niyo ba iyon? Song Ruhai, Ikaw? Isang hamak na hayop ka. hindi na kailangan ng mga panunumbat. Matanda na kayo. Mahirap sa loob ng kulungan. Magtabi ka na lang ng lakas para sa pagbabago mo doon. Traitor ka. Paano mo nagawang kausapin si Papa ng ganyan? Song Xuanli, anong binabalak mo? Song Xuanli. Song Ruhai, Qin Shu. Ang lahat ng ginawa niyo noon ay nalaman ko na. Nangako ako sa sarili ko na pagbabayarin ko kayong lahat sa lahat ng kasalanan niyo. Anong balak mong gawin? Ama mo ako. Kaya kung lalaban ka sa akin, paparusahan ka ng langit. Ama, pagkatapos mo akong iwan sa probinsya ng mahigit 10 taon na parang hindi mo ako kilala dahil sa iyo nawala ang aking ina, nilason mo at pinahirapan ang aking panganay na kuya, sinira ang buhay ng aking pangalawang kuya at pinabayaan ang aking pangatlong kuya. Napakabuti mong ama, Song Ruhai, sumuko ka sa batas o kaming dalawa. Ikaw ang pumili. Pero tunay mo akong ama. Dumadaloy sa iyong mga ugat ang dugo ko. Paano ko naman magagawa na saktan ka?
Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang mga iyon. Oo, ako nga. Kung gusto mong tapusin, tapusin mo na ako. Halika rito, tapusin mo ako. Inaakala mo ba na hindi ko kayang gawin iyon? O sige, parusahan mo ako. Ngunit kapag ginawa mo iyon, hindi mo malalaman kung nasaan si Song Shuang. Inay? Ang inay, hindi pa ba siya nawawala? Tama. Masasabi ko sa iyo kung nasaan siya, pero Para pakawalan kayo? Hindi maari. kailangan mo lang pumayag sa 2 kondisyon. Magsalita ka. Hayaan si Zhao Zhao sa ilalim ng pagkakakilanlan ng pamilya Song, ika-4 na binibining Song na maipakasal sa pamilyang Pei at bigyan mo rin siya ng 50% ng mga share sa pamilya Song. Kapag pumayag ka sa akin, ako lang mag-isa ang aamin sa lahat at susuko sa batas. Kundi hindi mo na makikita si Song Shuang. Ma, ayoko ng mga share. At hindi ko rin kailangan ng Pei Jinchuan. Ikaw lang ang gusto ko, Ma. Papayag ka ba sa gusto ko? Masyado kang sakim. Kapag may nangyaring masama sa nanay ko, asahan mong may sasama sa kanya. Bitawan mo, Xuanli, bitawan mo siya. Song Xuanli, kami ang gumawa ng lahat ng ito. Huwag mong idamay si Zhao Zhao. Iba ang ibigay mong kapalit. Siya? Gagamitin mo ang pagkatao ni Binibining Song at magpapakasal ka sa pamilyang Pei. Para mas mapagtibay ang kooperasyon sa pagitan ng mga Pei at Song, bigyan mo si Zhao Zhao ng 10% ng share, susuko ako sa batas, at ibibigay ko sa iyo ang kinaroroonan ng nanay mo. Magpapakasal sa pamilyang Pei? Ang aming batang amo ang tagapagmana ng pamilyang Pei ng Kyoto. Walang iba kundi si Pei Jinchuan. Pumunta kami rito para makipag-usap sa iyo tungkol sa pagkansela ng kasal. Huwag mong isipin na porket niligtas ka ni Kuya Pei, ay mahal ka na niya. Napagkamalan ka lang niya na ako? 3 taon na kaming magkakilala. Para sa nanay ko, kahit ayaw niyang magpakasal, gagawin niya. Sige. Ikaw? Siya ang may gawa ng lahat ng iyon. Xuanli, mabuti ang samahan namin ng nanay mo. Dapat kang maniwala. Magpatuloy ka pa sa walang kwentang usapan at pasasakit ang aabutin mo. Anak ka nga talaga ni Song Shuang. Totoo nga ang kasabihang kung ano ang puno ay siya ring bunga. Dati, kung hindi lang naging napakalamig at diktador ni Song Shuang, hindi ko siya gagawa ng masama. Mula nang mapangasawa ko siya, paulit-ulit ko siyang binubuntis at pinapaanak ng paulit-ulit. Dahil sa paulit-ulit na panganganak, naging sakitin ang katawan niya, alam mo ba yon? Pero bakit kasi hindi na lang siya nagpahinga at magpagaling? Gaya ng ibang mayamang asawa? Pinipilit niya pa rin. Hawakan ng mahigpit ang pamilya Song. Hindi mo man lang ako binigyan ng kahit anong kapangyarihan, hinayaan mo lang akong maging isang walang silbing President Song. Hinayaan mo akong maging isang tao na isang taong kinukutya at hinahamak na asawang nakatira sa asawa. Kaya dapat ko lang siyang tapusin. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, matitiis mo ba ito? Ang Song Shuang ay parang isang higanting bundok sa ibabaw ng ulo ko. Lagi nitong pinapaalala sa akin na isa lamang akong hamak na asawa. Lagi nitong pinapaalala sa akin na ang apelyidong Song sa pamilya Song ay para kay Song Shuang at hindi para sa akin na si Song Ruhai. Bakit kailangang maging ganito? Kung hindi pa siya mawawala, habang buhay na lang akong magiging kahiya-hiya. Lalaki ako, bakit kailangang isang babae ang nagdidikta sa akin? Bakit? Sa ngayon, ikinulong ko lang muna siya, pero kung totoong itutuloy ko ang pagtapos sa kanya, iyan ay dahil ginusto niya ang sarili niyang kapahamakan. Suko! Para habang buhay na mamuhay sa ilalim ng inyong anino ni nanay at hindi na muling makabangon pa. Huwag kang umasa. Kani-kanina lang. Nagpadala na ako ng tao para tapusin ang lahat. Kung walang saksi at ebidensya, tignan lang natin kung ano ang panlaban mo sa akin. Pa? Anong ebidensya? Anong tinapos na usapan? Bakit wala akong alam?
Anong pinagsasabi niyo? Ikaw po ba? At si Tita Kin ang nagwala sa buhay ni Nanay? Paano ito nangyari? Ngayon, hindi na ako ang sunod-sunurang asawa ng mga pamilya Song. Ngayon, ako na ang tunay na may-ari ng President Song. Makapangyarihan at mayaman na ako. Sa araw na ito, ano ang magagawa mo sa akin? Swanli, ngayong araw ay bibigyan ka ni Papa ng isang napakahalagang leksyon. Sa mundong ito, walang bagay na hindi kayang ayusin ng pera at kapangyarihan. Ang songruhay na ito ay hindi masasaktan kahit kaunti. Ngayong umabot na sa ganito, bulag ka pa rin sa katotohanan, sa kasamaang palad. Ang mga testigo mo ay nagkasala rin, at isang araw bago mo pa nalaman ang balita, ay naipakulong ko na sila. At ang mga sinabi mo kani-kanina lang, ay magiging matibay na ebidensya laban sa iyo. Lumabas na kayo. Mr. Song, sumama po kayo sa amin. Paanong nangyari ito? Kailan pa sila pumasok dito? Sinabi ko na sa iyo, ang pamilya Song ay apelidong Song. Ang Song ang Song Shuang. Hindi ako matatalo. Paano ako matatalo? Mahigit 10 taon akong naghanda ng palihim. Paano ako posibleng matalo? Kinshu, ikaw ang may gawa nito. Hindi ako matatalo. Puntiryahin ang puso. Ito ang natatanging galing ni pangalawang kuya. Siguradong tapos na si Song Xuanli. Song Shuang, sana ay magustuhan mo. Ang palabas na ito kung saan nag-aaway ang magkapatid. Song Shuang, naging mayabang ka sa buong buhay mo. Akala ko sa sandaling makulong ka rito ay susuko ka na sa buhay. Hindi ko akalain. 6 na taon na ang nakalipas, ngunit nananatili ka pa ring buhay. Hindi ka ba magsasalita? Dahil ba sa nakita mong nag-aaway ang iyong mga anak, kaya hindi ka masaya? Nagkaanak ka ng 3 walang silbing lalaki, pero nagkaroon ka ng isang mahusay na anak na babae. Kahit na pinalaki siya sa probinsya, hindi ko alam kung saan niya natutunan ang ganoong kahusay na abilidad na kahit si Song ay hindi siya matalo. Salamat. Walang anuman, nararapat lang iyan sa iyo. Sabihin mo na ang password ng secret safe ng pamilya Song. Nangako akong palalakihin ang iyong mga anak at hindi ako sumira sa usapan. Ngayon ang sandali para tuparin mo ang iyong pangako. Ngunit mayroon pa akong isang hiling. Hindi ko akalain ang pakikipagkasundo kay Song Shuang noon para makuha ang pamilya Song ay ganito ang ibabalik sa akin. Nasa basement si Song Shuang. Huwag mong kalilimutan ang ipinangako mo sa akin. Zhao, hindi na kita mapoprotektahan simula ngayon, Mama. Kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Huwag mo naman po akong iwan, Zhao. Mama. Nay, sa wakas ay gising ka na. Anak, marami kang pinagdaanan sa mga nakalipas na taon. Nay, tingnan mo ang mga binti ko. Ngayon ay lalong lumalakas. Nay, tingnan mo. Sa mga nakalipas na araw, nag-iensayo ako araw-araw kaya naging maskulado ako. Nay, nagtrabaho ako bilang security guard sa loob ng 2 taon. Ngayon ay isa na akong security captain. Ikaw na talaga ang pinakamatagumpay. Pinatayo na naman siya kahapon bilang parusa at kinaltasan pa ng $200. Young Master, hindi ka napapasok? Sabi mo 'di ba ay isasama mo ang madam pabalik ng Jingdu? Kaka-reunion pa lang ng mag-ina.
Kilala mo ako, young master. Hindi naman ako ganoon kamanhid. Hello, Butler Pie. Young Master, hindi maganda ito. Malubha ang kalagayan ni boss. Bumalik ka na agad. Ipapatawag ko si manggagamot ng Liuxuan at babalik na agad sa Jingdu. Tay. Pilit na kumakapit ang boss sa kanyang huling hininga. Dahil lang hinihintay kanyang makabalik. Hindi mawawala ang tatay ko. Magiging maayos din siya. Young Master, darating na si manggagamot ng Liuxuan sa loob ng 10 minuto. Siya? Tay. Papa, ano ang nangyari? Nasaan si manggagamot ng Liuxuan? Bakit wala pa siya? Pupuntahan ko siya at dadalhin ko siya rito. Bilisan mo! Wag na. Binibini, bakit ka nandito? Nasaan si manggagamot ng Liuxuan? Mahal. Sabi. Anong ginagawa mo? Patlapay. Pabayaan mo siyang sumubok. Bakit wala man lang siyang reaksyon? Ang Master. Pa? Siya ay. Ligtas na siya sa kapahamakan sa ngayon. Hanggat nakabaon ang karayom, dugtong ang buhay niya ng 1 linggo. 1 linggo lang? Young Divine Doctor, maliligtas mo po ba ang kalagayan ng Master? Ang master ng pamilya Pei ay hindi maisakit. Sadyang matanda na siya. Mahal? Siguradong may paraan ka. Para dugtungan ang buhay ni Pa, hindi ba? Hindi ba? Nangako ako kay Kinshu na magpapakasal ako sa pamilyang Pei. Inakala kong mahihirapan ako. Pero base sa itsura niya, paniguradong para sa tatay niya, kahit pa ang sarili niya ang isakripisyo niya. Mayroon, pero may isa akong kondisyon. Sabihin mo na ang kahit anong kondisyon mo, kahit gaano pa ito kahirap o kadelikado, basta't hilingin mo, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Kahit mukha siyang babaero, masunurin naman siyang anak. Sa susunod nating pagsasama, hindi na siguro magiging mahirap. Ang kasalan sa pagitan ng pamilyang Pei at Song ay magpapatuloy. May ganito palang magandang balita. Ano? Wala lang. Napakaswerte naman ni Young Master. Mukhang nakuha na niya ang lahat. Mukhang mahal na mahal nga ako ng asawa ko. Ay, teka. Kung gusto mong kanselahin ang kasal, wag mo akong asarin ng ganyan. Pumapayag na ako. Ayaw mo palang magpakasal sa akin? Pero gusto mo pa rin magpatuloy ang kasunduan ng Song at Pei? Kaya naman, nais mo ba akong itakwil at ipakasal sa uto-uto mong kapatid? Siya. Ito ang elixir ng siyam na revolusyong pagpapanumbalik. Pagkatapos itong inumin, depende sa pangangatawan ng tao, maaaring madagdagan ang buhay mo ng 1 taon o hanggang 10 taon. Pagdating naman sa kung gaano pa kahaba ang itatagal mo, depende na iyon sa kalusugan ng uminom. Ipapalit ko ito para sa 3 taong peking kasal, at pagkatapos ng 3 taon ay wala na tayong pakialamanan sa isa't isa. Paglabas ni Kinshu sa kulungan pagkaraan ng 3 taon, matutupad ko na rin ang pangako ko. Ikaw ang itinakdang ikasal sa akin. Ano? Ayaw mo ba? Gusto ko? Siyempre gusto ko. Pa? Jinchuan.
Nararamdaman ko na ang aking katawan ay mas gumaan kaysa noon. Huling sandali na ba ito ng aking buhay? Ang mabuti mong manugang, siya ang nagligtas sa iyo. Siya ay si Xuanli, hindi ba? Xuanli, siya ang napili namin ng mama mo na maging manugang. Sa buong buhay ko bilang si Pei Xiaotian, siya lang ang tatanggapin ko. Kapag may dinala kang iba rito, hinding-hindi ko sila kikilalanin. Pwede bang huwag na nating pirmahan ang kasunduan na iyon? Bakit? Iniisip mo ba na masyadong matagal ang 3 taon? O kaya naman, mayroon ka bang hindi nagustuhan? Iniisip ko na masyadong maikli ang 3 taon, hindi sapat ang oras para makasama ka habang buhay. Hindi ba gusto mo si Song Jiao? Sinong Song Zhao Zhao? Hindi ba't bata pa lang ay magkakilala na kayo? O baka naman, gusto mong manatiling tapat sa kanya? Grabe naman, napagbibintangan ako. Pinagbibintangan mo ako, asawa ko. Saan naman nanggaling ang chismis na iyan? Kung hindi mo siya gusto, bakit dahil kay Song Jiao noon, ay pumunta ka sa akin para ipakansela ang kasal natin? Baka nagkakamali ka lang ng iniisip tungkol sa akin? Noong unang beses na makita ko si Song Jiao, naisip ko na ang babaeng ito. Masyadong tanga. Kahit minumura na siya ng ibang tao, wala pa rin siyang kamalay-malay. Akala ko noong una, lahat ng mga babae sa pamilya Song ay ganoon lahat. Kaya lang, ito ay dahil hindi pa kita nakikilala noon. Noong unang beses kitang nakita, mahal na agad kita. Hindi mo lang alam kung gaano kita katagal hinanap. Iyong nangyari sa hotel, hindi ko iyon sinasadya. Dahil ba hindi sinasadya, ay wala ka ng pananagutan? Sabi mo ay babawi ka sa akin? Kung gayon, gamitin mo ang buong buhay mo para makabawi. Pero hindi pa kita gusto sa ngayon. Problema ko na iyon. Gagawin ko ang lahat para magustuhan mo rin ako.